puso niya, ginagawa niyang bato para hindi siya matempt na magkarelasyon kayo right now or magkasama kayo right now kasi parang hindi pa niya kayang panindigan and mas nangingibabaw sa kanya yung ambisyon niya. So gusto niya talaga ng magandang buhay, mga kapiksi. So kung makakapag-antay kayo guys, actually nasa plano ng person nyo, no? Kung hindi pa kayo kasal guys, nasa plano ng person mo yung future nyo. Parang para sa kanya nakita niya na yung the one sa katauhan mo. But yung time, yung panahon, hindi pa sa ngayon, okay? Pero sa hello guys, hello Taurus, welcome back to Mini Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is feelings reading, anong nararamdaman niya sa'yo. So titingnan natin kung ano yung nararamdaman sa inyo ng inyong current partner o specific person. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo guys, pwede ma-pick up yung energy ng person nyo, pwede magkabaliktad yung roles mga kapiksi. If in case hindi kayo naka-resonate dito, try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo guys, baka nandun yung energy nyo. So unahin natin to guys, tingnan natin yung mga mensahe sa inyo ng person nyo. I want to be more than friends, we will be together again, I hope that you can forgive me one day. So eto guys, pwedeng hindi pa kayo in a relationship, nasa friend zone pa lang kayo, pero gusto niya nang maging magkaibigan, maging more than friends kayo. O kaya naman, pwedeng naging kayo na dati, okay? Tapos nagkahiwalay kayo and parang civil na lang yung connection nyo, but this person wants to be together with you again, okay? Nagets nyo ba? So, kahit anong status nyo dun sa dalawang yun guys, pwede siya mag-resonate. So, gusto ng person mo na maging kayo ulit, or probably may hope siya na maybe someday, maybe not now, but you will be together again with this person. And pwedeng may kasalanan siya sa'yo, no? Kaya kayo nagkahiwalay. Sabi niya dito, I hope that you can forgive me one day. So, nagsisisi siya sa kasalanan niya mga kapiksi, kahit na hindi niya sinasabi ng personal, kasi we have to admit guys, no, lalo na pag guilty tayo, na mahirap talaga sabihin yung salitang sorry or I'm sorry, lalo na pag sobrang guilty ka. And for some of them, pwedeng yun yung pumipigil sa kanila guys, kaya hindi sila makapag-sorry sa inyo. But it doesn't mean na sa loob nila guys, nakukonsensya sila and iniisip nila na sana mapatawad mo din sila pagdating ng araw mga kapigsi. So if naka-resonate kayo dito guys, pwede nyo pakinggan yung pampakonsensya subliminal natin, dahil yung pampakonsensya subliminal, hindi siya matatahimik hanggang hindi siya nagsusorry sa inyo ng personal mga kapigsi, if in case naka-resonate kayo dito, okay? Alright. So, comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin yung ganap sa inyo mga kapiksi. Shuffle natin to habang sinashuffle ko to. Panoorin nyo muna yung video natin. Ay, sorry. Iba pala to. Ito pala yung sa emotion mga kapiksi. So, dito sa cards na to, sorry guys. Ito yung mga feelings nyo or feelings nila sa inyo. So, meron tayong compassionate, no? Yung pagiging compassionate, mga kapiksi, ibig sabihin yung pagiging understanding, nauunawaan yung isa't isa. So, pwedeng parehas kayo na nararamdaman ganyan, mga kapiksi. And meron ditong grief, no? Yung grief is pagluluksa, no? So, pwedeng nagluluksa kayo kasi nagkahiwalay kayo, kaya nga meron ditong message na we will be together again, guys. Pwedeng parehas kayo na nalulungkot, mga kapiksi, sa pagkakahiwalay nyo na dalawa, kasi hindi naman yun madali, hindi naman madaling tanggapin yun, mga kapiksi. Ayan o, grief and loneliness. So parehas kayo nito guys, malungkot, hindi lang yung isa sa inyo, but kung naka-move on na kayo, probably yung kabilang side yung nalulungkot and super lonely, and hindi niya lang ma-admit, no? Kinakain siya ng konsensya niya, pero isa yun sa mga major factor din kung bakit nalulungkot siya. So, tingnan natin yung ganap sa relationship nyo guys. Comment down below na if naka-resonate kayo
Ito totoo na talaga. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. So sa mga interesado mga kapiksi, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, Taurus guys, kayo ay represent ng Queen of Pentacles. Ito yung ating feelings energy. For some of you guys, wala akong masyadong nakikitang emosyon dito mga kapiksi no, sa relationship na to. It only means na yung person mo, actually ang priority ng person mo ngayon is yung abundance in terms of money and wealth, no? So, parang nagdadalawang isip nga rin itong person mo. Itong person mo parang hindi pa siya ready na mag-commit sa isang seryoso na relationship guys, kasi masyado pa siyang maraming pangarap sa buhay. Pwedeng bata pa ito mga kapiksi, or baka mga bata pa kayo parehas, no? And usually siguro mga 20s, 30s ganyan. Ang priority nyo right now is mag-build ng inyong career or mga financial goals mga kapiksi. And likewise, ganun din yung person nyo guys. And parang mas pinipili niya yung ambisyon niya kesa sa pumasok sa isang relationship. Although, gusto ka ng person mo or gusto niya ikaw, but parang hindi pa ngayon. The timing is not right para sa inyo. Pero itong person mo parang naghahanda din siya in case, kasi gusto niyang ipagmalaki mo siya in the future. And kapag kaya ka na niyang, parang gusto niyang ibigay sa'yo, no, yung magandang buhay, ganyan, if ever man na magkasama kayo sa future. Kaya meron siyang mensahe na ganito, we will be together again. So parang hindi naman para sa kanya lang yung pagbibuild ng future niya. Pwedeng kasama ka din doon, pero right now ini-eliminate ka niya kasi gusto niya mag-focus muna sa sarili niya. Mga kapiksi. Pero kahit na hindi kayo magkasama nitong person na to, let's say for example kung LDR kayo or hindi kayo magkasama, yung isip niya palagi nasa iyo. Okay? And some of them, parang kayo din yung nagiging inspiration nitong person na to, mga kapiksi. Pero parang nagbubulag-bulagan mo na siya. Ano din parang dinidisiplina din niya yung sarili niya. Medyo bata pa to, pero mature siyang mag-isip, no? Na parang sa isip niya, if we're going to be together, if we are meant to be, ganyan, magiging tayo din. Kahit hindi ngayon, maybe someday, pero magiging tayo din. Parang meron siyang ganong klaseng belief, no? Kaya para sa kanya, okay lang kahit na hindi mo na kayo ngayon. Nagets nyo ba? Or kahit nahiwalay kayo ngayon. Pero, babalik ito in the future, mga kapiksi, para patunayan sa'yo kung ano yung totoong nararamdaman niya, even if kung ikaw ay available pa in the future. So kung nararamdaman nyo guys na malamig itong person mo sa'yo, sinasadya niya yon mga kapiksi para hindi siya maging malambot, no? Ibig sabihin, kasi anytime mga kapiksi na parang magmakaawa ka sa kanya, na balikan ka niya, ganyan, maaring bumalik ito sa'yo ng crawling, no? As in, pero sinasadya niya, kumbaga parang yung puso niya, ginagawa niyang bato para hindi siya matempt na magkarelasyon kayo right now or magkasama kayo right now, kasi parang hindi pa niya kayang panindigan. And mas nangingibabaw sa kanya yung ambisyon niya. So gusto niya talaga ng magandang buhay, mga kapiksi.
So, kung makakapag-antay kayo guys, actually, nasa plano ng person nyo, no? Kung hindi pa kayo kasal, guys, nasa plano ng person mo, yung future nyo. Parang para sa kanya, nakita niya na yung the one sa katauhan mo. But, yung time, yung panahon, hindi pa sa ngayon, okay? Pero sa future, nakikita niya na parang ikaw, yung gusto niyang makasama, ikaw yung gusto niyang pakakasalan kung hindi pa kayo kasal, ganyan. Pero yun nga, sabi ko sa inyo, parang pinapriority niya muna yung pagpapatibay ng buhay niya as of now. So, hindi siya negative, at least for me, Taurus, no? Parang hindi naman siya negative, depende sa inyo. Kasi meron naman, bahagi kayo ng future niya sa isip niya. Pwedeng hindi niya sinasabi sa'yo, ang nakikita mo lang ngayon is yung panlalamig niya sa'yo, yung siya pushing you out of their lives. Pero sabi ko nga guys, kaya nila ginagawa yun para hindi sila matukso ng maaga, kasi it will ruin yung pangarap nila. Kumbaga makakasira yun sa mga discard nila and sa mga plano nila. So kung willing to wait kayo guys, ipagdasal nyo, no? Kasi this is a very good person, as in wala akong nakikitang hindi maganda dito sa intention ng person mo. Kung hindi naman kayo nagmamadali, guys, ipagdasal nyo itong person na to, no? And ipagdasal nyo na bumalik siya and maging ma-okay din kayo kung willing to wait ka, kapiksi. Okay? Ang pag-ibig naman hindi minamadali. Yung iba, kung kailan sila tumatanda, no? Tsaka sila nakakita ng specific person na para sa kanila. So, it's never too late also for you guys. Okay? Alright. So, comment down below mga kapiksi if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. For more tarot readings, Taurus, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys. Ito yung ating mga relationship subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.